Katapos ko nga pinatulog si Matiti, ay binisita ko muna sila ni Mamang sa kanilang kwarto kung ano yung ginagawa nila at handa na ba sila sa ating flight bukas. OMG guys, I'm so excited para sa kanila na first time naming at lumipad papuntang Siargao. Actually sa aking parents at sa aking kapatid ay hindi pa talaga sila nakatry pumasok sa eroplano, pumunta ng airport. Kaya na-excited ako bukas at medyo kinakabahan. Bukid nga lang ako nung pumasok ako dito sa kanilang kwarto at napakainit guys. 30 degrees Celsius talaga. Kasi nga di sila ni Mamang, hindi sila nasanay sa aircon. Anyway, speaking na, papunta na tayo bukas sa Siargao at hindi na talaga sana all. I'm very excited para sa aming lahat na pupunta kami sa Siargao. Maraming afam yar. Pero ko nga yung aking ate na maka-afam na siya doon sa Siargao. Chari, sana all. Pero guys, napaka-loyal nito kaya wag na lang. Excited nga namin ay nagising kami ng 4 AM and anyway, ang ginawa namin ay nag-prepare kami, naligo, and of course, napakahina ng mga senior citizen kung kumilos, no? Di kahit pa managising kami ng maaga, ay late pa rin kami. Nagkarakara kami ng last minute nung dumating na yung aming Grab driver. Shout out nga pala sa aming Grab driver na aming ring follower. Ang Grab nga pala yung aming in-order dahil dalawa yung aming bagahe at marami kaming sasakay. Baka magalit yung mga Grab na marami kami sa isang taxi. Taka nga ako sa aming sitwasyon ay napakaaga pa namin gumising tapos ang ending ay ganito lang pala. Dahil maraming nagtatanong sa inyo kung nasaan ako sa Lapu-Lapu. Nandito po kami sa Bayswater, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. First time nga ng aking papa at mama na dinadala-dala sila namin sa maraming lugar at heto na nga every time na nagta-transfer kami guys like from Dumaguete to Cebu, from Hinubaan to Bayawan. First, iba-iba rin yung hotel na aming natutuluyan kaya nga sabi ng papa ko na marami daw kami ditong bahay sa Pilipinas. Paano ba naman, wala pa naman kaming sariling bahay at lupa dito sa Pilipinas kaya nga naghahanap kami ng mga mura-murahin ba. Anyways, ngayon lang naman to dahil seryoso talaga kami sa aming paghahanap ng bahay at lupa dito sa Pilipinas na every time na pupunta kami dito ay doon kami tutuloy. Alam nyo naman guys na grabe kamahal lahat ng bilihin at rintahanan dito every time na pumunta kami sa isang lugar. Pagastos kami nung to the highest level at buslot na naman ang bulsa ni Master of Disaster. Guys, sa car pa lang ay buslot na talaga yung bulsa. Nan pa og mga rooms na in-order namin kasi nga marami kami ngayon. But anyways, ang importante ay masaya sila ni Modra at saka ni Father. Next time ay makakabili na rin kami ng sarili naming sasakyan kasi guys, sayang na sayang yung pera na nirerenta lang namin. Mas maganda talaga na meron kaming sariling sasakyan lalo na sa aking pamilya na laging nagbabiyahe kahit saan-saan. Nasabi ni Mikal ay every winter daw ay dito na kami sa Pilipinas. Like meron na talaga siyang plano na pupunta dito sa mainit na lugar sa atin. Nakag-porter? Ayaw lang. Tukid nga a-catch nung paglabas namin ay nagsagutan yung porter at saka yung aming Grab driver na si Kuya. Galit na galit talaga si Kuya Grab driver dahil daw sa sinabi ni porter sa kanya. Guys, I'm so thankful to Kuya Grab driver na napakabait. So guys, nag-away yung porter dito at saka si Kuya. Kasi sinabihan niyang ng Kuya, ay si Kuya driver, sinabihan siya ng porter na ayaw lang daw sabak, mo diskarte daw siya sa mua. Ambot raon sa ba, pero niya na si Kuya nga kuan daw. Mangwarta ko na si Kuya. Katong usa ba. Wait lang tayo kinamikal guys kasi naguna kami ni nang Gian. Natulog sila. Kaya ayo nagalit siya na. Nasuko si Kuya kato ganing nag-drive na to nang. Kaya ang katong naghatod ani kay ano siya mangwarta ko no ba kay mo diskarte niya siya. Ayaw lang sabah kay mo diskarte ko no siya sa tuwa. To nasuko si Kuya. Like example siya guro mo dala. Kaya naman ko madili ra kong bakuan. Pero hindi ako kumuha ng porter kasi ay marunong naman ako magtulak. So maghintay lang tayo sa kanila, guys. Nandito. Baby, put your here. Just put it here. Hala, asa mo cellphone? Agoy. Like 5 minutes only. Where we go? We don't have flight yet? Ambot, asa imong cellphone? Still half hour? Sige, maglingkod sa daw ta. We are too early. 2.5 hour pa di. Pwede pa na nimo pakaunon. Ano yan na lang, lingkod na to. Lingkod ta dito? Okay, mag-wait pa tayo ng half hour kasi after 2 hours pa yung ating flight. Sana all mag-flight na. Hello, Lily.
Dito tayo sa Mactan International. International. Diyo ba, Stek? Ano sa mang? Hindi ko nagkasala po dito pag nag-cellphone niya. Okay, day. Magtiyabaw ka. Wala, asa yung cellphone? Balik na ako dito, wala na. Asa yung cellphone, mang? Wala na dito, ako ni balik. Lolo. Pero nagibutan yung cellphone. Isaksa ko to day na. Nay, mo. 60 pa man ay plus ni man. Ikaw man doon saksak. Niya, wala naman dito ako ni balik. Wala dihilang sige. Waldo. Asa yung cellphone? Patay na. Matay ito yung cellphone, natiwas na to. Wala na, thank you na lang, Jude. Asa naman si Matt? Aw. Sabi na ako, ni Kuan. Sit down lang, love. Pang. Excited na ka, Pang? Ha? Time nga na nagtatanong ako kay Papang ay iba-iba yung kanyang sinasagot. Dahil nga guys, si Papang ay matanda na senior citizen at hindi siya nakakarinig ng maayos. Pero man gani nga magtagbo mo ani niya sa dalan ay kailangan niyo siyang sigawan kung meron kayong katanungan. Or kaya mag-greetings kayo, sabihin mo, "Hi kuya!" Ganon. Dahil nga rin itong si Lily ay hindi siya umiinom ng gatas. Ewan ko si Lily lang ba yung batang hindi umiinom ng gatas. Ayaw niya talaga. Every time na may lakad kami ay dapat busog na busog siya. We're going to get inside na guys kasi malapit na yung aming flight. Oh, everyone go. Ito yung sa akin. Yan na sila ni Mama. Pag humaniya, sumbag-sumbag, yan, amin na siya. Sunod sa leader. Excited na ka, madam? Madam? Yes. Senior. Excuse me. Ito na nga yung time na kinakabahan Akech at hindi ko pala sa kanila nasabi kung ano yung bawal at ano yung dapat dalhin. Grabe, dito pa lang ay nag-ihi-ihi na kami kaya first na ginawa namin dito before kami pumunta doon sa check-inanan ay pumunta muna kami ni Modra sa CR. Nung nagla-line up nga kami papunta sa loob na, di ba nag-checking yung guard kung meron ba kayo may ID at saka chine-check yung ticket namin. At doon nalaman na wala palang ID card itong aking sister. For the last minute, stress na stress itong si Mikalkal dahil nga kulang yung aming card, ID card. Tapos, namin alam kung makakalipad ba itong aking ate, yung nagbabantay kay Lily. Kung nga ba't nakakalakad siya na walang kanyang ID card. In case of emergency, kailangan talaga natin yung ID natin kahit saan tayo magpunta. Lesson learned na ito kung kayo ay naglalakad kahit saan-saan, kailangan nyo talagang magdala ng ID. But anyways guys, ay naaprobahan naman kahit picture lang. Nagpasend ako sa kanyang mga anak. Kasi nga lang at nasendan kami agad ng ID picture ni nang Gian kasi kung hindi, ay hindi talaga kami makakalipad or else malilate kami. Stress nga si Master ng bonggang-bongga sa aming sitwasyon na ito kasi hindi niya akalain na hindi magdadala ng ID card itong aking ate. Katawa nga rin kasi nag-check-in din itong si Doggy at ang saya-saya ni Matiti kasi alam nyo na dog lover din ito si Mati, no? Kaya lang minsan ay natatakot din siya kahit dog lover kasi hindi naman natin alam lahat ng dog ay friendly ba. At na-check-in na rin namin yung aming mga bagahe at na-aproban yung aking sisterette na kahit walang ID. Saya nga namin guys dahil kasama pa rin natin silang Gian dahil kanina ay sabi niya ay magpapaiwan na lang daw siya. Maraming problema but okay naman. Kasi nga diba first timer, hindi pa alam kung hindi pwede. At saka yung sharp pala, nakalimutan kong sabihin sa aking ate, yung gunting, hindi pala pwede. Kaya ayun, yung gunting ni Lily para sa kanyang vitamina. Confiscate. Oh, na-confiscate. Hello! So after 4 minutes, tayo ay pupunta na sa flight. Ako yung excited para sa kanila. Ate, naghintay lang tayo kay Mihaw kasi me time na naman siya. Ano ko, ito na yun siya. Tata na, find tata. Where? Where is Tata? Where is Tata?